Magandang araw po sa ating lahat. Welcome back sa ating channel na Buhay Misyonaryo. Ako nga po pala si Joma Romance and dito tayo nagbabahagi ng encouragement mula sa Word of God. Ngayong araw, pag-uusapan po natin paglago sa pananampalataya. Paano lalago ang pananampalataya ko kahit na ang mundo ay punong-puno ng kaguluhan at distraction. So let's open our Bible to Hebrews 11:1. Babasahin po natin sa NIV translation and Mabuting Balita Biblia. Sabi doon, now faith is confidence and what we hope for and assurance about what we do not see. Ganito po sabi sa Mabuting Balita Biblia, ang pananampalataya ay katiyakan ng mga bagay na inaasahan. Katiyakang totoo ang mga bagay na hindi nakikita. So, ano po yung mga aral mula sa talatang ating binasa? Unang-una po, faith is trusting even when you cannot see. Ulitin ko po, no? Faith is trusting even when you cannot see. Ang pananampalataya ay pagtitiwala kahit hindi mo pa to nakikita. Hindi mo pa nakikita yung mga resulta. Parang ganito, parang naniniwala ka na darating yung blessing kahit wala pa. Naniniwala ka na ibibigay ni Lord yung mga pinag-pray mo kahit wala pa. Kasi yung faith, meaning may ginagawa ka rin habang naniniwala ka sa Diyos at sa mga pinapanalangin mo, pananampalataya mo. Kasi hindi siya passive pero active ang faith mo. Sabihin, mayroon kang ginagawa, naniniwala ka, di mo pa nakikita, pero habang naniniwala ka sa pinaniniwalaan mo o mga pinagpipray mo, meron kang ginagawa. Kasi ang ibig sabihin ng panalangin, nagpipray ka, pero meron ka rin gagawin. Sabihin, ang pananampalataya pala, nagtitiwala ka, naniniwala ka, di ba? Kahit hindi mo pa nakikita yung isang bagay. Ba, may pinagpipray kang blessing, di mo pa nakikita, di mo pa nakikita yung pinagpray mo na blessing or pinagpipray mo sa Diyos, pero naniniwala ka na matatanggap mo to. So, pangalawa, nakita po natin dito, faith is believing the promise of God. Naniniwala ka, yung faith mo pala, naniniwala ka sa mga pangako ng Diyos na sinabi niya sa kanyang salita. Di mo pa hawak, pero ang faith mo, pinangahawakan mo na ang promise ni Lord as if totoo na nangyayari. Ganun yung faith. Ulitin ko po, di mo pa hawak, pero dahil sa faith, pinangahawakan mo na ang mga promises ni God as if totoo na nasa kamay mo na. Kasi kung will ni Lord, mangyayari po yan sa buhay po natin. O matatanggap natin kung kalooban po yan ng Diyos. Kung pangako niya yan, tutuparin niya yan. Kasi hindi nagsisinungaling ang Diyos, sabi sa Biblia, at lahat ng mga pinangako niya ay gagawin niya, tutuparin niya ayon sa kanyang mga salita. So ayun po yung pangalawa. Pangatlo, faith is not just hoping, it being sure. Faith is not wishful thinking na sinasabi mo parang ganito, hindi lang basta sana. Sana matanggap ko yung panalangin ko, sana mangyari ito sa buhay ko, sana maging sagutin ni Lord yung prayer ko, sana gumaling ako, sana ganito, makatapos ako ng pag-aaral, sana gabayan ni Lord yung pamilya ko, sana magkaroon ng trabaho tatay ko, sana ganito. Hindi ganon. Kasi kundi sinasabi mo, sigurado ako kasi si Lord ang nagsabi. Ulitin ko po ulit, ganito dapat sinasabi natin, sigurado ka kasi si Lord yung nagsabi sa'yo. Kaya naniniwala ka na mangyayari lahat yung mga panalangin mo, mga pangako ni Lord sa'yo. So yan ang real faith may kasamang assurance, may gawa, at may assurance. Ayun yung faith na may kasamang assurance. Alam mo na mangyayari yun. Being assured. Faith is not just hoping again, is being sure. Sure ka na mangyayari po ito sa buhay mo. So pang-apat, faith goes beyond emotion or situation. Yung pananampalataya mo, higit sa nararamdaman mo at sa mga sitwasyong nararanasan mo ngayon. Sabi nga, meaning to say, kahit mahirap ang sitwasyon, kahit discouraged ka na, nananampalataya ka pa rin sa Diyos. Hindi ka nadadaig ng discouragement,
Hindi ka nadadaig ah, ng mga problema, ng mga pagsubok, o kahit ano pang nangyayari po sa buhay po natin. Kasi meron kang pananampalataya. Hindi ito naka-base sa feeling mo, kundi sa katapatan ng Diyos. At based din sa salita po ng Diyos. Kaya hindi siya based sa feeling. Yung faith natin para lumago, hindi siya based sa feeling at sa situation. Based siya sa salita ng ating Panginoong Diyos. So, ayun po yung pang-apat. Yung pang-lima, faith is believing before receiving. Yung pananampalataya, naniniwala ka bago mo matanggap. Kasi mahirap na nga naman, you know. Sabi ni Jesus, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. So, hindi mo kailangan ng physical proof or you believe. Tapos, maniwala ka muna tapos makikita mo yung resulta ng paniniwala mo at action na ginagawa mo habang pinagpipray mo, habang naniniwala ka na matatanggap mo lahat ng pananampalataya o pananampalataya mo doon sa gusto mong matanggap sa Diyos. Di ba matatanggap mo sa tamang oras at sa tamang lugar at sa tamang panahon. Di ba hindi basta-basta bibigay ni Lord. Di ba sabi nga, kung kalooban ni Lord yan, yes. Kung gusto ni Lord, maghintay ka, wait. Pag sinabi ni Lord no, para sa protection po natin, kasi faith is believing and receiving. So, huwag din tayo magtampo kasi na may mga no si Lord. Magpasalamat tayo kasi nag-no si Lord kasi para sa protection po natin. Sinabi ni Lord, wait, para ma-preserve yung buhay natin. Pag sinabi ni Lord, yes, para sa provision natin, sa buhay po natin. So, ayun po yung pang-lima. Pang-anim, faith makes the invisible visible in your heart. Ibig sabihin, ang hindi mo nakikita ng mata mo, nakikita na ng puso mo. Dahil ang pananampalataya, paningin ng kaluluwa. Ibig sabihin, naniniwala ka na merong pag-asa sa pananampalataya kay Jesus o sa ating Panginoong Diyos. Faith makes invisible visible in your heart. Nakikita mo na nananampalataya ka, assurance, sabi niya, faith is hope for, and assurance for what you do not see. Meaning, nakikita mo na, hindi mo pa nakikita pero nakikita na ng puso mo mangyayari ito isang araw. Sa buhay ko, sa buhay ng pamilya ko, sa ministry, sa negosyo ko, no, sa pag-aaral ko, sa future ko, nakikita mo na yung mangyayari po sa iyo kapag meron kang pananampalataya. Sabi niya, walk by faith and not by sight. So, pang-pito, faith as the foundation of Christian life. Yung faith ay foundation ng ating Christian life. So, sa Hebrews 11, alam po natin na faith, hall of fame yan. Nakalista lahat ng mga namuhay sa pananampalataya sa Diyos. Sabi niyo, by faith, Joshua, by faith, Moses, by faith, Noah, by faith, Abraham, by faith, Isaac, by faith, Joshua, at iba pa pong nakasulat po doon. So, ang pananampalataya hindi lang tungkol sa paniniwala mo, tungkol din ito sa pamumuhay mo na may confidence ka sa Diyos, sa harapan ng Diyos, may pag-asa at may conviction. Kahit hindi mo pa nakikita, sigurado ka na sa iyong pananampalataya na mararanasan mo ang mga pangako ng Diyos. Tayo po ay mananalangin. Panginoon, ang aming dalangin, lumago ang aming pananampalataya sa iyo. Maniwala kami sa mga pangako mo na matatanggap namin sa tamang oras at sa tamang itinakda mong panahon. Lord, maging matatag, matibay ang aming pananampalataya, maging malalim ang aming pananampalataya sa iyo. Ang foundation namin, ng buhay kristyano namin ay pananampalataya. Maniwala kami sa lahat ng mga pinangako mo na makikita namin, mangyayari ito at mararanasan namin sa buhay po namin. Marami pong salamat sa lahat po ng tagapakinig ngayon, Panginoon. Kung meron man po silang pinagdadaanan ngayon sa mga oras na to, Panginoon, pagtibayin mo ang aming pananampalataya sa iyo. At itong pananampalataya na ito, Panginoon, ay Lord, mangyayari po lahat ng aming mga inaasam, mga pinapanalangin dahil kami, Panginoon, ay binigyan mo ng pananampalataya sa mga oras na to. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. If devotional encourage you, don't forget to like and comment na rin at subscribe. At share mo na rin sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, at sa mga klase mo, sa mga katrabaho mo, para magdala ng pagpapala po sa kanila.
marami pong salamat. Palagi po nating tatandaan na mahal po tayo ng Diyos. God bless everyone.